Morning po. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning sa inyo. Good morning sa nakikinig sa atin. Opo, at sa mga nanonood din po sa atin. Ma'am, una ho At sa lahat, no? nanonood. Opo, ano Oo. po ba yung Wetlands International Philippines? Ano po yung inyong mandate po? Ang Wetlands International Philippines ay a national office ng Wetlands International. Ang Wetlands International ay isa sa mga international organizations na accredited, sabihin na lang natin accredited, ng Secretariat ng Ramsar Convention. Ang Ramsar Convention ay Convention on the Conservation of Wetlands. Ano ang Opo. mga wetlands? Yan, opo. Ang mga wetlands ay, Inglesin ko na ha, Sige Yes, po. ma'am. yung Opo. lakes, mga ilog, lakes, rivers, sorry, lakes, mga lawa, rivers, ilog, mga swamps, kagaya ng mangrove swamps, seagrass beds, shallow coral reef. Right. Yun ang Opo. mga wetlands. So, yun. Opo. Meron din mga artificial wetlands, kagaya ng mga small dams at Yan. mga dams at rice fields or wetlands din sila. Ang wetlands ay mga land na merong temporarily may tubig sa isang taon. So, Oh. kaya wet, may tubig sila. Importante mga wetlands kasi dun may buhay. Ayan. Opo, Doktora Anadel, kunin ko ang reaksyon ninyo ha. Kasi meron pong panukala na ilipat daw po itong Las Piñas Parañaque Wetland Park at yung mga migratory bird nito. Ano pong reaksyon nyo? Hindi kami sang-ayon na mailipat. Kailangan natin mahirap kasi ilipat. Ang unang-una, ang La Papachea or yung Las Piñas Parañaque, tawag yun, wetland Opo. Las Piñas park, Parañaque Wetland Park po. wetland park, ay merong legal coverage. Meron na ano siya na declare na critical habitat sa presidential statement or presidential proclamation noong noong 2007. Yung proclamation number na yun ay 1412. Makikita niyo, mag-google niyo yon. At saka yung kasi critical habitat nga siya, ang gobyerno natin ay nag-recommend sa Ramsar Convention na gawin siyang Ramsar site. Ang isang ilista siya na Ramsar site. Ang Ramsar site ay isang site na importante globally. It's important for biodiversity globally. Bakit siya importante globally? Kasi feeding ground siya ng isa sa mga feeding grounds sa Manila Bay. Actually, and the whole of Manila Bay is a feeding ground of migratory birds. Yung mga migratory birds ay nanggaling pa ng Siberia mula dun sa mainland Asia. Lumilipad sila papuntang Australia, tapos babalik na naman sila sa Siberia. So, napakalayo ang kanilang nililipad. Kaya kailangan nilang tumapo or they have to find feeding areas. And Manila Bay is one of the feeding areas within the middle of the flyway. Yung flyway natin ay parang isang highway, malaking highway sa air, Parang sa imaginary po, atmosphere. no? Ma-imagine natin. Ang tawag ng flyway na yun ay, o highway na yun ay East Asian Australasian Flyway. Kasi ang flyway na yun ay nagsisimula dun sa East Asia island, mainland continent, papunta dun sa Australian continent at pabalik naman din. Okay? Opo. East Asian Australasian Flyway. Opo. So, importante yung ang ating La Papachea na Masustain. site, as a site, Ramsar site. At saka yung ating gobyerno ay nag-sign sa convention, sa treaty
ng Ramsar, na Convention on Wetlands. Nag-sign ang Pilipinas matagal na, 1994 pa. Ang mandato ng gobyerno ay mag-conserve ng wetlands for biodiversity, for sustainable use, for people. So, tinanong mo kanina kung anong mandato namin. Opo. Ang mandato namin as a national office ng Wetlands International ay to support the Philippine government that is a signatory to the convention. I-support namin sila sa kanilang mga ginagawang conserve ng mga importanteng wetlands. Opo. Kaya Mhm. isa yun sa ginagawa nila ay yung mag-set up ng mga parks kagaya ng Lapapachea. So, isupport natin yung kanilang ginagawa. Opo. Dr. Anadel, no, bilang isang biologist po, no, theoretically, hindi lang po sa Lapapachea, no, kumbaga po, in theory, is it possible po to transfer a wetland to another, kumbaga po, adjacent or part pa rin po nung yung binabanggit niyo po kanina, East Asian, Australasian Flyway? Kumbaga malapit lang din po dun sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park para lang po lumayo siya sa airport. Siguro in theory, Pwede. Pero mahirap talaga dahil ang requirements nga ng birds, ng mga Migratory birds. biophysical requirements nila ay mahirap i-replicate, iulit, Opo. maulit. Kumbaga po Ang- doon talaga sila, yun yung kanilang kumbaga po yung parang magnetic field, 'di ba po parang sa mga pagong, sa pawikan, doon sila babalik. Meron din ganon, meron din silang siguro mga different species have what do you call it, parang meron silang GPS parang gano'n. Oo. May GPS na. Tracker. So, ang ano namin, we are concerned of the bird strikes na may risk sa aviation, may risk sa mga eroplano, may risk sa mga tao kung merong sakuna, So, tanungin natin muna kung ano ang mga ibon na nagdudulot o nagbibigay ng cause ng bird strikes. Ang yung mga ibon ba yon ay nakikita ba sa Lapachea? Kung hindi natin mabiblame yung Lapachea, di ba? So, pag kailangan natin pag-aralan kung ano yung mga ibon na yon. At saka, siguro importanteng magawa ng mga ano bang mga studies na nagawa na sa airport about the bird strikes. Meron ano bang mga recommendation ng mga studies na yon, na-implement ba yung mga recommendations para mawala yung risk, So, kailangan nating malaman yon. So, hindi natin bigla mailipat lang yung Opo. kung Siguro, walang Walang study rin, no? walang study, walang scientific basis for why we have to do it. opo. At Dok, scientific, yung ating management or action ay dapat science-based o evidence-based. Ano bang, resulta ng mga pag-aaral, mga objective studies, siguro mensahe na lamang po, Dr. Anadel, sa ating mga kababayan, sa publiko, hinggil nga po sa panukalang ito. At kung meron po kayong mensahe sa ating mga mambabatas. Mensahe natin sa mga sa taong bayan, ako lang tayo. Magtulungan tayo ng mag-conserve ng mga mga parks kagaya ng Lapapachea at irespeto natin yung mga
mga laws o mga regulations na nabigay o na-signan ng ating mga legislators, kahit kahit na ilang taon pa nangyari yon, kahit kagaya ng yung Ramsar site or critical habitat 2007 pa na-sign. So kailangan respetuhin natin yon. At siguro naman kailangan ng siguro ng management at stakeholders ng NAIA, yung tabing airport, na siguro i-manage yung airport na hindi favorable sa mga birds, kagaya ng yung mga matataas na grass sa labas ng airport, pero nagiging nesting sites ng mga ibon. So dapat wala yung grass na doon ay na ma-manage, na puputol ng regularly. Tapos yung mga may maliliit ng ponds o rainfeds doon sa tabi ng runway, yung ponds or areas na yun, yung ponds ay napupuno yun ng tubig tuwing umuulan. Kung may tubig doon, may pagkain doon ng ibon. So kumakain doon may nagpupunta doon mga ibon. So kailangan yung vicinity ng airport ay magiging flat para walang mga tinatawag namin rain-fed ponds. Kahit na maliliit sila ay nagiging mga areas na magkakaroon mga ibon. So ayun, yun mga simple steps na pwedeng ma-de-risk o ma-reduce yung risk ng Bird strikes. air strikes o bird strikes. Opo. Ma'am Anadel Cabanban, Doktora Anadel Cabanban, maraming Thank salamat you po. so much And po. thank you po. Mabuhay po ang Wetlands International Philippines. Maraming salamat. Yeah, thank you. Nakausap po natin ang country manager mismo ng Wetlands International Philippines po, si Doktora Anadel Cabanban.